Dako naman tayo sa Group B ng tournament. Kabilang sa grupong ito ang isa sa mga host nation na Canada, ang dalawang European sides na Bosnia and Herzegovina at Switzerland, at ang reigning AFC Asian Cup champion na Qatar. Itong Canada ay nagkaroon ng mabilis na pag-angat pagdating sa football. Hindi sila kilala talaga as footballing nation. Pero nitong mga recent years ay naging maganda ang progress ng bansa. Maglalaro ang Canada sa kanilang third World Cup at in history ay wala pang nakakuha ang panalo ang team. Kaya this edition ay aasahan talaga makasilat sila ng isa o dalawang panalo kontra sa mga katapat nila. Currently ay rank 30th ang Canada sa mundo. Pangungunahan ito ng mga players tulad nila Jonathan David, ang top goal scorer ng Canada, at captain na si Alphonso Davies na naglalaro as fullback sa Bayern Munich. I think may solid na squad na ang Canada na lalaban sa World Cup. Pero kailangan pa din nila paghirapan ng mga matches para makuha ang una nilang panalo sa World Cup. Isa sa magpapahirap sa kanila yan, team mula Europe na Switzerland. I think Switzerland na magtatap sa grupo na ito. Maglalaro ang Swiss sa ika-13 time nila sa World Cup. At sa last 3 editions ay lagi silang umaabot sa knockout stage. Pero bigo lang malagpasan ng round of 16. Ngayon na kaya ang time na malagpasan nila ang round of 16 at ang best finish nila na quarterfinals. Currently ay ranked 19 ang Switzerland sa FIFA rankings. At mayroon din silang decent na squad para sa tournament na ito. Sa goalkeeper ay nandiyan si Gregor Kobel ng Borussia Dortmund. Sa midfield naman ay pangungunahan nila Johan Manzambi at Dennis Zakaria. Sa atake naman ay nandiyan ang mga wingers na sila Dan Endoy ng Nottingham at Noah Okafor ng Leeds United. Kaya inaasahan talaga na isa ang mga Swiss na makakalagpas sa Group B. Isa naman sa mga team na maglalaro sa second World Cup nila ay ang Bosnia and Herzegovina. Ito ang team na nagpayak sa napakadaming Italian fans dahil sila nag-deny sa 4-time champion na makapasok sa 2026 World Cup matapos talunin ng Italy sa qualification playoff. So far, group stage pa lang ang best finish ng team kung saan nakakuha sila ng isang panalo. Sa momentum na hawak nila mula qualification playoffs ay siguradong isa ang team na ito na pwedeng gumulat sa tournament at possible na mas makalayo compared sa mga expectations. Nandiyan din sila Tarik Muharemovic at Amar Dedic para pangunahan ng depensa. Sa atake naman ay sina Ermedin Demirovic at Kerim Alabegovic na pareho naglalaro sa Bundesliga sa Germany. Kaya hindi talaga pwedeng malitin ng team na ito sa darating na World Cup. At ang huling team na kasama sa Group B ay ang reigning back-to-back Asian Cup champion na Qatar. Same ng Bosnia ay second time lang din ng Qatar sa World Cup after nila mag-host last 2022 kung saan wala silang nakuha ang panalo. Pangungunahan naman ito ng Qatari superstar Akram Afif. Currently rank 55th sa mundo ang Qatar at siguradong gusto nito makabawi sa hindi magandang campaign nila noong 2022. Makita kaya natin ang Asian champion na gumawa ng upset sa grupo na ito o isang failed campaign na naman ang mangyayari sa team. So ayun, ang Group B ng tournament. Bagamat hindi ito ang grupo na may mga teams na inaasang aabot sa final stages ng World Cup, siguradong hindi magpapahuli pagdating sa drama at competition. Dahil sa tingin ko, halos lahat ng teams dito ay may tsansa pa rin makalusot sa susunod na round. Para sa akin, ang Switzerland na may pinakamalaking posibilidad na magtapos bilang number 1 sa grupo. Samantala, para sa isa pang qualifying spot, mukhang maglalaban ng Bosnia at Canada. Pero syempre, sa World Cup, kahit ano pwede mangyari. Malay natin, baka gulatin tayo ng Qatar at sila pa magpakita ng dominanting performance sa Group B. Natiyak na magandang balita para sa mga football fans sa Asia. Kayo, sa tingin nyo, sino makakabante mula sa Group B? At meron ba tayo makikitang surprise package sa grupo na ito? Kung gusto niyo itong video, huwag kalimutan i-like at i-share para mas lumawak pa ang football sa Pilipinas. At syempre, kung bago ka lang sa Pitchside Pilipinas, mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga kwento ng football.